magandang umaga po. Sabado po ngayon. Ito, pag winter po, pinasisirete natin ang ating sasakyan. Pumunta tayo dito sa isang service car wash. Ayan. Ito po, tinutok natin sa sasakyan natin dito. Ano na tayo ng sensor, kaya automatic nabubukas itong pintuan niya kung wala din lamang naglilinis sa loob. Ayan. So po tayo. Balik po dito, ang bayad po dito $2 2 minutes. Ayun po. Ayan. Kaya maghuhulog tayo dito ng barya to $1 po. Ayan po. Kaya ito, ayan, ang ating unahin dito yung ilalim. Talaga naman pong yung yellow dito ang tigas pag nakakapit sa ilalim, kaya ito, unahin natin yung ilalim. Hindi na bali yung tagiliran. Na importante dito matanggal yung mga nakakapit na yelo. Kita nyo mga tipak na yan, galing sa ibang sasakyan. Yung sa akin, natanggal, nabukasan ko na kanina sa garahe bago ko dalahin dito. Dito, hasaidin natin yung mga nakakapit pa. Kaya kailangan bilisan dito dahil 2 minutes lamang. Pag naubos yung 2 minutes, maghuhulog ka na naman. Yan, kailangan ating dukutin yung ilalim. Dahil ito yung nasasaan, alam niyo naman, yung snow, maalat yan. Kaya ito yung talagang nasira ng sasakyan dito. Yung mabilis pag-umpisa ng kalawang. Maganda sana kung naiitaas yung sasakyan, kaso wala naman ditong taasan na may hugasan na basta-basta. Meron po dito, kaso sobrang mahal. Kaya dito muna tayo sa self-service. Kita nyo naman, kahit na malakas ang pressure ng tubig, yung yelo hindi agad matanggal sa pagkakakapit. So, talagang napakahigpit ko pong kumapit, lalo na yung sa mga singit-singit, no? Yung sa mga ibabaw naman, yan, madaling matanggal. Pero yung kita nyo naman, ito sa may grill, sa may bumper, talagang hindi agad matanggal. Kaya kailangan tutukan mo. Dito, yung 2 minutes, saglit lang matapos. Kaya pag hindi mo natanggal yung yelo sa ilalim, tatapos yung 2 minutes, another $2 na naman po ang ating ihuhulog. Talaga magastos talaga pag winter. Kaya dito, ang winter talaga magastos po. Sabi ko, dati yung pasirit ko dito, $2 lamang, natatapos ko ng pasiritan ng buo yung sasakyan, ibabaw at ilalim. Yun naman pong pagsasabon yan, minsan ko na lang ginagawa pag summer. Ayan. Kita ninyo, talagang kundi mo tutukan yung yung lalim. Buti kanina sa parking, nasalaksak ko na yung ibang yelo para kahit pa paano makakunti na lang yung mismong nakakapit na lamang sa kanyang ilalim ang ating tatanggalin. At yung tagiliran naman po, unahin ko muna talaga yung ilalim dahil yun ang importante. Yung tagiliran naman, mayayiluhan din agad yan paglabas ko dito. Yan, no? Pero pag minatid ka na pang oras, ayan, pinasisirita ko yan. Kailangan po alagaan natin ating sasakyan dito. Ito po ay 4 years to pay. Wala lang po yung natin dito na cash. Wala. Bayan. Pero kalimitan po dito, utang yan. Loan. Yan. Ito. Kaya talagang yung yelo, talagang pag nasa singit-singit, ang hirap tanggalin. Kailangan mong tutukan mo. Nauubos yung oras mo dito. Kaya sa halip na $2 lamang, dito po, paggarto po, ayan, umaabot po ako ng $6. Kaya wag natin ko-convert kung magkano ang $6 sa atin. Sa atin, napakamura talaga ng linis. Pag may 120 ka, maganda na. Napatak na lang na $3. Ayan. Itong tinatawag na ligong uwak. Tanggal po yung kapit-kapit lang, okay na. Yung loob po ng sasakyan, pinupunasan ko na lang muna. Dahil talagang yung aking tirahan, wala namang pong garahe. Parking lang sa labas, kaya hindi tayo pwedeng basta-basta maglinis at alamig po. Pero pag summer naman po, yun, nalilinis po natin to. Si Mapol po, Mapol nga po pala ang pangalan ng sasakyan. Alam niyo, Mapol, sa Maple Leaves. Yung pong asawa ko po ang nagpangalan dito. Yan. Kailangan nating linisan si Maple. Yan.
plate number. Ang plate number po dito sa Quebec, sa huli lang po merong nakalagay, pero sa unahan kung mapapansin ninyo, wala pong plate number. Hindi tulad sa ibang province, unahan at huli meron, pero po dito sa Quebec wala po. Hulihan po lang yun po, sa hulihan po lang po may nakakapit na plate number. Sa atin yan, kompleto, unahan huli. Dito yung nozzle ng kailangan yung pasiritang maigi. Yung po sa may nasirit sa ating flasher sa bubog, yung nagpa-flash ng tubig. Yan, dahil po pag nayiluhan yun, kala ninyo sira na yung inyong windshield washer. Napatungan lang po pala ng yelo, kaya yun, kailangan padaanan ninyo yun. Yan. Minsan talaga sobrang kapit ng mga yelo, kaya kailangan salaksakin ko pa ng tubo yung habang yung ng mga nakakapit para lang matanggal. Kita niyo naman, napasiritan ko na kanina, akala ko lumamot na, at pag pinadaanan ko matatanggal, pero hindi pa rin, talagang kasama na yung dulo ng ating pampasirit sa pamsalaksak. Yan. At ito yan, tapos na agad ang $6. Tama na yun. Sa next week na lamang uli. Ito, uwi na tayo. Ngayon maganda ang panahon, maaraw, pero malamig pa rin, -12. Pero yung kalsada, kita nyo naman, linis. Narawan din, linis po yan. Yan. Talaga. Pero yung mapapansin niyo, yung mga tinanggal na yelo, nilalagay lang sa tabi, kaya pag naka ilang oras, kita nyo parang nagiging brown na sa kadadaan ng sakyan, nagiging parang putik, pero yelo po yan. Yan. Ito yung aming lugar, medyo 10 minutes, mga 15 minutes ang layo nito sa pinakabayan. Pero dito naman may mga malapit din kami, mga bilihan, may mga grocery din na pwede kang puntahan dito na malalaki. Yan. Kaya hindi na kami nalayo. Tignan nyo yung mga snow. Yan. Pag summer naman po, maganda ito dahil wala yung mga snow na yan, kaso ang tagal bago matunaw na yan. Kita nyo naman ang tataas ng mga nakabuntot. Kalamin nyo mga buntok yan. Yun yung sa kanan ko, dito yung Super C na aking bilihan. Dito naman, hindi na makita yung mga view ng mga tindahan dahil nga yung yelo, sabi ko naman sa inyo, dito na ibinubuntot, kaya minsan iingat kayo sa paglalakad dito, lalo pag na-convert ito sa black ice, sobrang dulas po talagang. Kaya ingat na ingat. Malapit na po tayo sa aking tirahan, kaya ito yung nasa kanan ko, Subway, pero hindi pa ako nakakakain dito. Pag kumain kayo dito, sala na naman tayo sa budget. minsan kakain po tayo diyan. Minsan lang, magluluto na lang tayo sa bahay. Talagang dito, talagang kailangan magtipid tayo. Malaki ng gastos. Malaki ang gastos. Yan. Yung ating tirahan, malapit na tayo. Talagang, kaso hindi nga lang magandang view dahil ito parang may mga bulak sa tagiliran, punong-puno na yelo. Yan. Kaya dito kung lalabas kami, talagang kung may kailangan, binibili na namin lahat kung anong dapat kailangan dahil napakaliwag po ng lumabas dito. Halimbawa, nagpapahinga kayo, may bibiling kayo, tatama din talaga kayo dahil kailangan yung magdamit pa ng ilang sapi para tayong sibuyas.
Yan, kita mo yung mga nasa kaliwa ko, yan ang mga yelo. Dito po ang ginagawa ko, ako lang po ang nagbabak parking para pag sa umaga, pag alis ko, dire-diretso na, hindi na yung aatras ka pa dahil kung minsan mayelo. Kaya ang ginagawa ko, yun, back park na po ang ginagawa ko para tuwing umaga pag start ko at napainit ko yung makina, yun, nalinis yung mga yelo, sibat na. Yan, kita nyo na yung bundok na yun sa aking tabi. Yun po yung aking bintana. Dati po, kitang-kita ko yung aking labas ngayon. Wala na nang makita. Puro bundok na ng yelo. Na yung po mga nililinis sa akin pong tabi ng bintana, tinutulak ng maglilinis yung parang payloader. Sige po, salamat po.